Amen. Glory to God. Napakagandang araw na ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, palakpakan natin ang Panginoon na buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka at nandito ka ngayon. Praise the Lord. Isa pa, may gagawin si Lord sa buhay mo sa araw na ito. Praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda po ng mga awitin para sa Panginoon. Every time we gather together to worship and praise the Lord, tunay nga na nararanasan natin ang kanyang dakilang presensya. Amen? Sino pong nakaranas ng presensya ng Lord? Amen? Praise the Lord. We offer our life unto Him, and then mararanasan po natin yung kanyang presensya. Amen? So last meeting, na-discuss po natin yung holy determination. Naunawaan ba natin yung mga kapatid? Na-apply ba natin sa ating mga buhay? Amen? We don't just decide or determine, but we have that holy determination, meaning to say, mga kapatid, nananaig si Lord sa buhay natin. Si Lord po ang may pakana ng mga ginagawa natin sa ating buhay. Hindi po sarili-sarili natin na pakana, kundi pakana ng Diyos sa buhay natin. Meaning to say, mayroon pong conviction si Lord, mayroon pong influence si Lord sa buhay natin, mayroon po siyang pangungusap sa buhay natin. Amen? The Lord is prevailing in all aspects of our life. Amen? And that is the most important thing na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Napakasarap na mabuhay na yung ginagawa mo ay ayon sa Kanya o galing sa Kanya. Amen? Pag ikaw ay gumagawa ng sarili-sarili mo lang, mga kapatid, you will fail. Marahil ay tinitignan mo yan para bang, of course, you focus on something, marahil ay mag-grow yan, but it will not be a real growth, mga kapatid, na mangyayari sa buhay natin. Amen? The thing is that when we focus our life unto Jesus, everything will grow. Every aspect of our life grow. Amen? Our life, our spiritual life, our marriage life, even, mga kapatid, our own job, it will grow if we focus on Jesus. Amen? Hindi lamang yung nagpo-focus ka sa trabaho mo without Jesus in your life. Amen? But when you focus on Jesus, Jesus will bring everything into growth. Amen? Lalago yan, mga kapatid. Why? Because Jesus will teach you what to do and how to grow. Amen? Siya po yung magtuturo sa atin kung ano yung gagawin natin, kung paano tayo lalago. Amen? Dahil si Lord ay everything natin. Amen? Glory to God. When you got that message last Friday, then now you are ready to move on in your life. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, it's time to move on. Amen? It's time to move on. Come on. Let's stand up. Tayo po'y tatayo, mga kapatid, at basahin natin Isaiah 43, verses 18 and 19. Praise the Lord. Isaiah 43 verses 18 to 19. Ang sabi doon ni Lord, gawin natin Tagalog at English. Yeah. Basahin natin sa English, sabay-sabay. Remember you not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Sa Tagalog po, mga kapatid, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulain man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niyaoy lalabas, hindi baga ninyo nalalaman niyaon, gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Hallelujah. Let's close our eyes and pray and concentrate our life unto Jesus right now. Heavenly Father, once again, napakaganda ang ginawa mong araw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Napakagandang araw, Panginoon, sapagkat, Lord, narito kami sa iyong loob ng presensya mo, Panginoon,
nagpupuri, Panginoon, O God. Nauuhaw, Panginoon, sa pagkilos mo sa buhay namin. Nauuhaw kami, Panginoon, at turuan mo kami, ituwid mo kami, ikurik mo kami, imold mo kami, Panginoon, O God, O Jesus. Maranasan namin, Panginoon, God, ang tunay na paglago, Panginoon, sa dakilang mong pangalan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang araw na ito, Panginoon, ay gawa mo, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, kami ay matuwa at magalak, Panginoon. At Lord, namnamin namin, Panginoon, ang bawat oras, bawat patak ng minuto, bawat patak ng segundo, Panginoon, ng araw na ito. Sapagkat, Lord, kinauuhawan namin, Panginoon, na maranasan ang bawat pagpapala mo, Panginoon, ang bawat pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, nakita mo, Panginoon, ang puso namin. Simula pa na, Panginoon, God, ng aming pag-aawitan, O God. Lord, dinil mo na, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Lord, kami po, Panginoon, O God, ay nagkulang sa iyo. Nagkasala kami, Lord, napalpak kami sa mga bagay, Panginoon. Marami kami, Panginoon, O God, na nakalimutan, Panginoon, sa buhay namin, na ikaw ay nariyan na nagmamasid sa amin. Lord, nagkasala kami sa maraming bagay. Pero ngayon, sa oras na ito, Panginoon, O God, minulat mo kami, Panginoon, ginising mo kami, Panginoon, pinatunayan mong ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpapaalala ng lahat ng aming mga suliranin sa mga kasalanan, Panginoon, na Lord, nais mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na Lord, dalhin namin ito, Panginoon, sa iyong harapan. At i-offer namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na laging handang magpatawad sa bawat naghahain ng kanyang mga kasalanan. Na naroon ang kababaan ng loob. Naroon ang buong puso ang humihingi ng tawad, Panginoon. Lord, lumalapit kami sa iyo. Humihingi kami ng tawad. Linisin mo ang aming mga puso. Lord, ayaw namin, Lord God, na palagpasin, Panginoon, ang pagkakataon na ito sa buhay namin. Na hindi namin matanggap, Panginoon, ang tunay na pangungusap mo sa buhay namin. Ngunit, Lord, kung mayroon kami, Panginoon, na balakid sa aming puso dahil sa kasalanan, Panginoon, mahirap namin, Panginoon, O God, matanggap, Panginoon, ang nais mo sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, buong puso kami lumalapit, nagpapakumbaba. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Isaiah 1:18, halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong mga kasalanan, gaano mang karumi ang iyong mga puso, gagawin kong busilak sa kabutihan. What a great God you are, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, O God, sa iyong salita sa 1 John 1:9, na kung ikukumpisan namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at panalo pang kami patawarin at linisin sa anumang kalikuhan. Lord, you see us, Lord, in and out. Nakikita mo kami. Maging yung kaimbuturan ng puso namin, Panginoon, nababasa mo. Sinabi mo, Panginoon, O God, the Psalm 103 verse 3, that you are God who forgives all our sins and heals all our illnesses. Lord, hindi ka lang, O God, nagpapatawad na lahat ng kasalanan. Ikaw rin ay naggagamot, Panginoon, na lahat ng aming mga karamdaman. Kaya sa oras ito, Panginoon, as we believe, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay naggagamot sa buhay namin. Lord, pinagaling mo kami. At lalo, Panginoon, na i-heal mo, Panginoon, ang buhay namin sa magitan ng salitang maririnig namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa nireserve mong araw, Panginoon, para kami, O God, ay dumulog sa iyo. Lumapit sa iyo. Upang, Lord, mapurihan ka, masamba ka, Panginoon, maluwalhati ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, O God. Binigyan mo kami ng napakalaking pribilehyo, Panginoon, para, Lord, ang buhay namin ay may offer namin sa iyo sa araw na ito. Upang, Lord, minsan pa sa buhay namin, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang paglilinis mo sa amin, ang iyong purification sa amin, ang iyong sanctification sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat. Naniniwala kami, Panginoon, hinanda mo na ang aming mga puso na malinis, Panginoon. At handa ka na, Panginoon, O God, na pumasok sa amin. Handa mo na, Panginoon, O God, na taniman ang bawat salita mo. Upang, Lord God, kami, Panginoon, ay ma-saturate, Panginoon, ng mga salita mo. Maging pino kami sa iyong harapan.
at kaaya-aya kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. I will po, mga kapatid. Praise the Lord. Remember you not the former things. Kalimutan yung mga luma, yung mga nakaraan. Sino po yung nakakaalala pa ng mga nakaraan niya? Mga bad memories? Good memories? Well, good memories, keep it. Bad memories, set it aside. Leave it. Amen? Today, it's about time. It is time to move on. Sabi mo sa katabi mo, it's a time to move on. It's time to move on. It's time to move on, kuya. It's time to move on, mga ate. Amen? Kalimutan na natin, mga kapatid. Yes, we cannot forget the past. Maalala natin yan, mga kapatid. Kuminsan, maraming taon na hindi natin naalala, pero minsan sa buhay natin, magpa-flash yan sa ating isipan. Especially, may mga bagay na magpapaalala sa atin ng mga nakaraan natin. Ngunit, ito po yung one good thing sa Panginoon sa buhay natin. Na tayo po ay tinuruan magpatawad. Tinuruan na ibigay sa Kanya yung mga nakaraan na yon. Amen? Kung kaya't nakaka-move on ka. Amen? Hindi ka na natili. Pag yung naalala mo yon, ang dami mo sinabi, chichipurichi. Amen? Ang dami pong sinabi na kung saan ay nagkasala ka pa. Amen? Pero ngayon, glory to God, salamat sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos dahil nakalaya na ako, nakaka-move on na ako ngayon. Amen? Glory to God. Pag naalala mo siya, glory to God. Salamat, Panginoon. Hindi ako na-stuck up doon. Amen? Hindi ako nanatili doon. Amen? Maraming tao, mga kapatid, alipin sa mga nakaraan. Amen? Pag naalala nila, naku, iyak yan. Para bang ang buhay nila ay parang wakasan na, parang comics ba? Sino pong nakaabot ng comics? Amen? Parang wakasan, mga kapatid. Amen? So, glory to God, mga kapatid, dahil sa araw na ito, ang Panginoon ay naghain ang kanyang salita na kung saan ay para po sa atin lahat to. Amen? Remember, sabi ng Lord, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Huwag na po. Sabi ng Lord, huwag na po. Meaning to say, today, we'll make it decimal point. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tuldukan natin yan. Tapos na yon. Amen? Hindi ka makakapag-move on kung naroon pa yung mga bad memories sa'yo. Amen? Hindi ka pa nakakalaya. Amen? They are considered excess baggage sa buhay natin yan, mga kapatid. Amen? Para kang naglalakad na ang dami mong dala. Amen? Paano ka kaya makakapaglakad? Ito yung uuwi ka ng Pilipinas at daming bagahe. Excess baggage. Paano na? Kaya nga nilagyan ka na ng company baggage or yung talagang tamang baggage para sa ganun ay tamang-tama talaga yon, mga kapatid. Amen? Huwag ka nang lalabis doon. Amen? So, anything na lumabis ay nagiging excess luggage natin. Excess baggage natin, mga kapatid. Amen? Likewise, sa buhay din natin, alam ng Lord kung ano yung kakayanin ng buhay natin. Amen? Huwag mo nang dagdagan yan. Hindi mo na kailangang isipin, iniisip mo pa. Hindi mo kailangang pinoproblema mo pa. Problema nila, pinoproblema mo pa. Amen? Grabe naman, di ba? Pero ngayon, sa araw na ito, mga kapatid, it's time to move on. Amen? Once again, sabihin natin, it's time to move on. Sinabi na ba natin sa buhay natin, mga kapatid, humarap tayo sa salamin, Oy, Ariel, it's time to move on. Tama na nga yan, pagluha-luha mo. Di ba? Yan, kuminsan, nararanasan natin yan sa buhay. Why? Gusto nating magkaroon ng, para bang, nai-empower tayo kasi, mga kapatid, pag ganun eh. Amen? Nai-strengthen tayo. Amen? Para ba china-challenge mo yung sarili mo? Oo nga no. Di ba? Ganun po tayo, mga kapatid. Ito yung gustong sabihin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga anak niya. Hindi tayo nanatili, hindi tayo na-stuck up doon. Amen? Hindi tayo nanatili sa isang lugar lang.
ang mga Kristiyano, ang tunay na mga Kristiyano, they move from place to place. Amen? Why? Because we carry the Word of God. We carry Jesus in our life. Amen? Binabandilan natin si Lord. Paano mo ibabandilan? Doon ka lang. Amen? Parang yung Arabo. Pagbahay nila, pag may ikakasal, mayroon pong bandila na puti. Pag may bandilang puti, mayroon pong wanted for marriage. Amen? Mayroon pong wanted na babae doon. Amen? Na kailangan pa sila ng kapitbahay ng mga magulang para alamin kung sino po yung alamin nila kung anong pagkakababae niya, ilang taon na siya, o marahil ay lola na siya, marahil. Amen? Inaalam nila yan. So tayo mga kapatid, nakabandila lagi si Lord sa buhay natin. Amen? We move from place to place in order to proclaim the gospel of Jesus Christ. Amen? Para ihayag natin ang kanyang kadakilaan, kabutihan ng Lord. Amen? Di ba mga kapatid? Ito po yung layunan ng Lord sa buhay natin. Behold, neither consider the old things. Consider the things of old, sabi ng Lord. Amen? Behold, I will do a new thing. I will do a new thing. Sabi ng Lord, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Parang bagong bahay, ano po? Well, kasama yon mga kapatid. Si Lord, nangako siya na gagawa siya ng bagong bagay sa buhay natin. Pero ang tanong, paano siya makakagawa ng bagong bagay sa buhay natin kung ikaw ay wala ka pang holy determination? Amen? Hindi ka makapag-move on kung wala kang holy determination. Amen? Hindi ka makadecide. Amen? Mga kapatid, ang Lord, nais niyang lumago tayo, kaya gusto niya nag-move on tayo. Amen? Pero paano? Alam niyo mga kapatid, kahit anong gawin mo sa isang tao, kung pipiliin niyang ayaw niya, wala kang magagawa. Amen? Kahit bahaginan mo ng bahaginan niyan, kung ayaw niya talagang tanggapin yung binabahagi mo, wala kang magagawa. Kahit akayin mo ng akayin niya, ayaw mo pa akay, wala kang magagawa. Amen? Mayroon tayong part na dapat gawin sa buhay natin para tayo ay move on. Amen? Para tayo po ay mag-grow spiritually, physically, lahat ng bagay, mga kapatid, it starts with Jesus. Amen? Lahat ng bagay ay mag-uumpisa sa Panginoon. Hindi natin alam ito noon, pero the secret is already open to us. Amen, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Sapagkat sa ating pinagkaloob ang kaliwanagan ng salita niya, sa ating pinagkaloob, mga kapatid, ang pagkakaunawa ng mga bagay na sikreto sa langit, pero ngayon, open na sa ating understanding. Amen? So, mayroon po tayong dapat gawin sa buhay natin. Mayroon tayong part. Amen? Hindi natin inaasa kay Lord lagi. Dahil sa Lord, nariyan mga kapatid, handa siyang gawin ang kanyang part. Pero yung part natin. Amen? Nangungusap na si Lord. Talagang grabe na yung conviction niya. Halos itulak ka na nga ganun. Move on. No. Para bang batok ka pa rin eh. Di ba? Kumisan, naghahanap ka pa ng sign. Lord, bigyan mo ka ng sign para totoo talaga yung pagkilos mo sa akin. Di ba? Hindi, mga kapatid. Pag nangusap si Lord sa buhay natin, amen? Gawin mo na. Sa araw na ito, I believe nangungusap si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Maraming bagay na tayo ay hindi pa nakakalaya. Kailangan ng Lord na makapag-move on tayo. Bakit napakahirap kung banggitin yung move on? Amen? It's time to move on. Move on. Amen? Glory to God. Sabi ng Lord, gagawa siya ng bagong bagay. Kung ikaw ay mag-move on na, lilimutin mo na, leaving behind those things, yung mga bad memories, mga bad attitude, mga old self, lahat yan, mga kapatid. Ayaw ng Lord na yan ay nakikarry on mo pa sa buhay mo. Amen? Ayaw ng Lord na yan ay daladala mo pa sa buhay mo. Gusto ng Lord, you have to leave it behind. Amen? Diyan ka na. Amen? Ikaw na nagpapahamak sa akin. Ikaw na nagpapabigat sa akin ng problema. Yan, diyan ka na. Amen? Ibinibigay na kita kay Lord. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi ka makakausad hanggat hindi mo ibinibigay yan. Hindi mo iniiwanan. Hindi ka nagdedesisyon spiritually. Amen?
You are not deciding with your own, mga kapatid. You are deciding, kagaya ng pag-aaral natin nakaraan, that we have that holy determination, mga kapatid. Amen? Kasama natin si Lord. Si Lord ay may pakana. Amen? Tinuruan ka ng Lord, dahil sa Kanya, nakapag-desisyon ka. Amen? So, nandoon po yung ating pag-move on sapagkat kasama mo si Lord. Amen? Hindi ka makapag-move on with your own. Amen? Yung sarili-sarili mo lang, hindi mga kapatid. Kailangan mo ang Lord sa bawat nangyayari sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid. Maging noong Old Testament time, hindi nagpabaya ang Lord sa buhay ng mga Israelitas, sa buhay ng mga anak niya. Amen? Sino po yung mga anak niya? Amen. Praise the Lord. Hindi po siya magpapabaya sa atin. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, hindi siya kita, pero mayroon siyang physical manifestation of His presence. Mayroon pong Ark of the Covenant na nilagay niya. Amen? Upang yan ay mauna sa kanila para protektahan ang mga daraanan nila. Amen? Para masubaybayan sila, naglagay na naman siya ng presence niya in terms of cloud by day. And night, nandun yung fire by night. Amen? So, laging naroon ang presensya ng Panginoon kahit ganito po yung mga kapatid, yung sitwasyon ng mga anak niya. Amen? How much more ngayon, mga kapatid? Amen? Nung tinanggap mo siya, automatically nag-reside ang presensya ng Lord sa buhay mo through the power of His Spirit. Amen? Naroon po yung Espiritu ng Lord sa buhay natin. Nung tinanggap natin siya, ng buong puso bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay natin. Kaya nga, everywhere you go, kahit anong sitwasyon, kahit anong oras, mga kapatid, kasama mo si Lord. Amen? Kasama mo si Lord. Huwag mo nang hanapin. Kasama mo si Lord. Nandiyan yan, kasama mo siya. Nung simula nung tinanggap mo siya. Huwag ka lang lalayo sa Kanya. Meaning to say, huwag mo nang lilimutin si Lord, kundi lahat ng gagawin mo ay isipin mo siya na kasama mo. Amen? Lahat ng gagawin mo ay maayon sa Kanya. Amen? Dahil ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Kung ganon, mga kapatid, ang pag-aalaga ng Lord during the Old Testament time, much more and much more and much more sa present time natin. Amen? Sapagkat nariyan ang kanyang presensya sa atin. Amen? In this way, mga kapatid, madali po tayo makamag-move on, madali po tayo mag-grow sapagkat we concentrate and we focus on Jesus. Amen? You will grow in all aspects of your life if you focus on Jesus. You will grow spiritually, you will grow in your own life, personal life, you will grow in your marriage life, you will grow. Lahat, mga kapatid, everything will grow sapagkat naroon ang focus mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, God is telling to us today that He will bring a new thing sa buhay natin. Amen? Maglalagay siya ng bagong bagay sa buhay natin. Ano yung ituturo ng Lord sa buhay natin pagkatapos mong na-leave behind yung mga bagay na ayaw ng Lord na nagiging pahirap sa iyo para ikaw ay makausad. Amen? Nais ng Panginoon, mga kapatid, na totally sa araw na ito ay ma-leave behind natin ang mga yan. Amen? Tanggalin natin. Iwanan natin, mga kapatid. Amen? Kuminsan, ito yung nagiging shackle ng ating mga paa. Kung bakit din tayo makausad, dahil yun po yung naggagapos sa atin. Amen? Yun po yung naging shackle sa buhay natin. Amen? Hindi natin mai-stretch yung ating kamay sapagkat may pusas siya. Yung mga bagay na nagpapahirap sa ating mga kapatid. Amen? Gusto mong humakbang ang hirap kasi nakatali yung paa mo sa mga bagay na yun, mga kapatid. Pero this time, mga kapatid, sabi ng Lord, pangako niya, I will do a new thing. Gagawa siya ng bagong bagay, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? What God wants from us right now, dalawang bagay ang itinuturo ng Lord sa buhay natin. Sometimes we focus on service orientation. Amen? Or we call it service-oriented or achievement-oriented. Amen? Maraming tao, ganito po yung pananaw nila. But this time, mga kapatid, ipapaliwanag ng Lord sa buhay natin kung paano po yung relational orientation or relationally oriented. Amen? Na napakahalaga sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Yung relationally oriented, mga kapatid, yung nangingibabaw yung relasyon mo sa Lord. Amen? Dahil sa yung relasyon, nagagawa mo, nanatili ka sa yung pananampalataya. Dahil sa relasyon mo sa Panginoon, ito nakakamag-umon ka.
Amen? Nakakagawa ka ng mga extreme na bagay, ng mga bagay na supernaturally sapagkat nananaig po yung relasyon mo sa Lord. Amen? Sabihin, yung orientation mo relationally, mga kapatid, nauuna. Amen? Yun po yung pinaka-foundation mo sa iyong buhay. Amen? Which is ito po yung napakahalagang mangyayari sa buhay ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Yung ang kanyang pundasyon ay relasyon sa Diyos. Amen? Yung relasyon niya sa Diyos, ang pundasyon niya. Amen? Hindi po yung achievement, hindi po yung service, mga kapatid, oriented. Hindi po, mga kapatid. Most of the people, after sila doon sa achievement or service-oriented. Amen, mga kapatid. Amen? Gusto nila, mayroon silang something na ginawa nila ito, may outcome. Amen? Mayroong mangyayari para sila po ay, wow, ito po. Amen? Ito yung mangyayari. Sila ay nakapokus doon sa power. Nakapokus sila sa blessing. Nakapokus sila doon sa mangyayari. Hindi po, mga kapatid. Pero nakapokus tayo doon sa relasyon natin sa Panginoon. Meaning to say, mga kapatid, who we are in Him. Amen? This is our relational orientation sa Panginoon. This is the very basic foundation sa buhay natin, mga kapatid. Pag lumago tayo sa orientation na ito, mga kapatid, sa buhay natin, hindi po tayo magsasawa na maglingkod sa Panginoon. Hindi po tayo papagurin, hindi tayo, mga kapatid, magsasawa na paglingkuran siya. Kahit pawisan ka, kahit mapuyat ka, kahit wala kang tulog, kahit wala kang kain, still there, nandun po yung, mga kapatid, yung paglilingkod mo. Sapagkat maganda po yung orientation. Yung orientation mo ay sa relationship mo sa Kanya. Amen? Ito po yung napakalagang mangyayari sa buhay natin. And this is the new thing na ibibigay ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Yung oriented ka relationally sa Kanya. Amen? Hindi yung after ka na, naging Kristiyano ka, nakapokus ka na kaagad doon sa service orientation or doon sa achievement. Yung ano ko yung magagawa ko, hindi, mga kapatid. Ano ang itatanong mo sa buhay mo? Who am I in Him? Amen? Who is Jesus in me? Amen? Sino ba si Lord sa buhay ko? Sino ba ako sa Kanya? Amen? Hindi yung ano yung magagawa ko para sa Kanya. Amen? Ano si Lord sa buhay ko? Amen? Ano si Lord sa buhay natin? Ito po yung mahalaga, mga kapatid. Meaning to say, mga kapatid, it is not we love Jesus, but we know that Jesus loves us. Amen? Ito po yung relational orientation na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Why? Kung sa ating manggagaling, mga kapatid, sometimes we fail. Hindi magiging constant, mga kapatid. Hindi magiging pulido ang ating pagkilos o pangako sa Diyos na mahal natin siya. Sometimes faithful tayo, sometimes hindi. Pero kung siya ay alam nating faithful siya, love niya tayo, mga kapatid, ito po yung orientation natin sa buhay, hindi magbabago yun. Amen? Very stable yung ating faith, very stable ang ating relasyon, very stable ang ating spiritual life, mga kapatid, sapagkat nais ng Panginoon na yung relational orientation natin ay sa Kanya. Amen? Who Jesus sa buhay ko? Sino si Lord sa buhay ko? Sino ako sa Kanya? Amen? Hindi yung ano ang magagawa ko para sa Kanya. Amen? Sekundary na lang yung, mga kapatid. It will flow. Kasi kung alam mo yung katayuan mo sa Panginoon, na ikaw ay may relasyon sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka ng Diyos, faithful sa sayo, ano man ang mangyari, hindi ka pa mapabayaan, nandoon, mga kapatid, kahit ano yung kaguluhan na nangyari sa buhay mo, kahit anong nasa sitwasyon ka man, hindi magbabago yung faith mo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Maraming tao, nagja-jump over ka agad doon sa paglilingkod or yung achievement or yung service. Amen? Pero wala pa siyang basic foundation doon sa relation o relationship. Madali po siyang mag-fail doon, mga kapatid. Madali po siyang magsawa. Kaya makikita mo, grabe yung paglilingkod niya, makikita mo. After that, mga kapatid, nagsawa siya. Pag sumundo sa'yo yan, nakasimangot. Amen?
Nag-antay lang sa'yo, ayaw na. Amen? Pag Friday ngayon, sa susunod ng Friday, marahil wala na naman siya. Palagtaw-lagtaw. Bakit mga kapatid? Ang kanyang orientation is achievement or service. Amen? Pero pag yung relationship ang orientation mo, yung foundation mo, then kahit anong mangyari, amen? Madali kang turuan ng Panginoon. Amen? Di ba? Kung mayroon na ng relasyon, mga kapatid, madali po tayo magturuan sa bawat isa. Amen? Madali tayong, tama mo ko, yes, tama kita. Saan? Madali mga kapatid, sapagkat nandoon po yung relasyon. Amen? Pero pag ginagawa mo na mo yan para ma-please mo siya, para paglingkudan mo siya, mga kapatid, magsasawa ka doon. Amen? Nais ang Panginoon na tayo po ay gagawa ng isang bagay na kung saan relasyon sa Panginoon ang mangingibabaw. Amen? Dahil sa relasyon mo sa Lord, nagagawa mo ito. Dahil sa relasyon mo sa Panginoon, nanunundo ka, naghahatid ka, naglilingkod ka, yun po yung pundasyon na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? This is the new thing. Amen? Kaya nga nais ng Lord na tanggalin yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin. Ano yung mga bagay, mga kapatid? Number 1 is the sin, yung kasalanan. Amen? Sino po ang nagkakasala dito? Ako, nagkakasala rin ako. Amen? So nais ng Lord na tayo po ay mawala doon sa pagkakasala, mga kapatid. Amen? Hindi ka magiging alipin. Amen? Ang ibig kong sabihin, hindi ka magiging alipin doon sa kasalanan. Amen? Normal sa isang tao, mga kapatid, ang magkasala. Amen? Pero hindi normal yung alipin sa kasalanan. Amen? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tayo na po ay tinanggalan ng Lord ng kakayahan para manatili doon sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen? Sabi ng Lord sa Romans 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Wala nang katulan sa kasalanan ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Amen? Ito po yung ginawa ng Panginoon upang sa ganon, tayong lahat na nakipag-isa sa Kanya, hindi na tayo hatulan sa kasalanan. Meaning to say, hindi ka na magiging alipin sa kasalanan. Amen? So, anong gagawin natin, mga kapatid? We have to check, we have to evaluate, we have to assess our life. Saan tayo? Amen? Well, sabi ng Revelation 2, verse 5, napakaganda po ang sinasabi ng Lord dito, mga kapatid. Amen? Saan ka nahulog? Isipin mo ang lahat ng bagay sa buhay mo kung saan ka nahulog, saan ka nagkasala, saan ka nagkamali, saan ka lumabag sa Diyos. Amen? Maraming bagay na hindi pa natin na i-confess sa Lord. Nais ang Lord na very specific tayong magkumpisal ng mga kasalanan natin. Huwag mo po sabihin na nung simula nung naging Kristiyano ka, absuelto na lahat ng kasalanan mo. Amen? Absuelto ang design ng Lord sa lahat ng ating mga kasalanan nung simula nung tinanggap natin siya. Ngunit nung nandoon ka na sa presensya niya, i-remind ka, anak, specific kang mag-confess sa buhay sa akin. Amen? I-remind ka ng Lord, yung mga nakaraan na yon na hindi mo pa personal na kino-confess sa Lord. Amen? Ano yung mga bagay na yon? Ikaw ang nakakalam noon, mga kapatid. Hindi ako. Ikaw ang nakakalam noon at ang Diyos. Amen? Alam natin ang Diyos, alam niya lahat na nangyayari sa buhay natin. Hindi tayo makakalusot sa Kanya, pero nais ng Lord na maging honest po tayo sa Kanya. Ayaw ng Lord yung, Lord, lahat ng aking kasalanan ay aking kinukumpisal sa iyo. Amen? Gusto ng Lord na very specific tayo sa lahat ng bagay, mga kapatid. Lalo-lalo na yung kasalanan na ating po nagagawa, very specific po tayo doon. Amen? Dahil gusto ng Panginoon na ikaw din ay mapatawad niya specifically doon sa kasalanan na nagawa mo. Amen? So ano yung mga bagay na yan sa nakaraan natin na hindi pa natin na ikukumpisa sa Lord? Nais ng Panginoon na yan ay maikumpisa natin upang sa ganon mai-uproot natin yan. Amen? Mahugot natin. Amen? Hindi lamang matapyas, kundi mahugot. Amen? Ano yung bagay na yan? Nais ng Panginoon na ihain natin sa Kanya, ikumpisal natin sa Kanya upang ma-uproot yan sa buhay natin. Amen? Hanggat nariyan yan, mga kapatid, hindi natin na ikukumpisal specifically sa Panginoon,
Yan ang magiging stronghold natin. Dala-dala natin yung mga kapatid, nagiging pabigat sa buhay natin, magiging excess baggage sa buhay natin. Amen? Instead na banayad kang lalakad kasama ang Panginoon, may pabigat. Amen? Sa buhay mo. Binabalik-balikan kanya sapagkat stronghold nga yan, mga kapatid. Amen? Babalik-balikan kanya. Kailangan ng Lord sa buhay natin na ito po ay maikumpisal natin yan once and for all. Amen? I-recollect, isipin lahat mga kapatid, ang lahat ng yan sapagkat nais ang Panginoon na after that, you will remember them no more. Amen? Dahil once na ikaw ay nakapagdesisyon, scripturally, na inihain mo sa Panginoon yung bagay na yan, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Once na pinatawad ka ng Panginoon, the Lord will tell you, remember that no more. Amen? Wala na yan. Kalimutan mo na yan, ikaw ay pinatawad ko na, mga kapatid, hindi na lalabas uli yan sapagkat yan ay na-uproot na sa buhay natin. Amen? Dahil nais ang Panginoon na malinis yan upang sa ganoon, yung plano niya sa Ezekiel 36 verses 26 to 27, isang bagong puso, isang bagong espiritu ang ipagkakalob sa atin. Amen? That is why the Lord is saying to us, He will give a new thing sa buhay natin. Bagong bagay sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sa araw na ito, pag nakapag-desisyon tayo, scripturally, biblically, spiritually, then makakamubuon tayo sapagkat ito yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen? Tuturuan niya tayo para humakbang, para lumakad ng ayon sa Kanya, para pumunta sa isang lugar from place to place na kasama siya, mga kapatid. Saan ka man mapunta, madako, mga kapatid, nakakamabuon ka sapagkat kasama mo ang Lord. Amen? Wala kang guiltiness sa iyong buhay. Amen? Nais ang Panginoon na makita ito sa buhay natin, maging malinis ito, upang sa ganoon, ang Ezekiel 36 verses 26 to 27, God has promised us to give us the new heart and a new spirit. Amen? Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong 26 and 27. Amen? Bagong puso at bagong espiritu, mga kapatid. Amen? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Amen? And I will take away the stony heart out of your flesh. Amen? Yung stony heart, yung pusong bato. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na magiging pusong bato yan. Ha? Hindi na magiging pusong bato yan. Alam mo yung pusong bato? Kahit anong sabihin mo, ayaw. Matigas. Amen? Hindi mo kayang taniman yun, mga kapatid. Mahirap. Amen? Kahit anong akay mo ng akay dyan, wala, bato pa yun eh. Amen? Bato pa, matigas pa. Ayaw niyang tanggapin. Amen? Ayaw niyang tanggapin yung mga sinasabi mo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na lahat ng niya na stony heart natin, na i-offer natin sa Panginoon. Amen? Gusto ng Lord na i-deal yan para hindi na magiging stony heart, magiging fair-tilled heart na siya. Amen? Magiging matabang lupa na siya, mga kapatid, matabang soil, upang sa ganoon ay madaling i-deal ng Lord. Amen? Kaya nga, mayroon po tayong confession sa lahat ng ating mga hindi pa, yung mga unconfessed sins natin, yung mga hindi pa natin na iko-confessal sa Kanya, upang sa ganoon, may handa ng Panginoon para pag siya ay kumilos sa buhay natin, madali na siyang kumilos. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Amen? Paano ba tayo mag-prepare ng garden? Paano tayo magtanim? Ganito po yung illustration. Isang garden niya, sino po nag-garden nung bata pa siya? O kahit ngayon. Amen? Nag-garden ka, anong preparasyon mo doon? Cultivation. Amen? Tapos, tatanggalin mo yung mga bat doon, yung mga lahat ng sagabal sa iyong pagtatanim. Amen? Yung mga ugat, tatanggalin mo. O yung mga plastic doon, kung ano yung mga yung sapatos na naiwanan ni Kuya Alan Marahe, tanggalin mo rin yon. Sagabal yon. Amen? Yan. O kaya mga jacket na iniwanan niya, tanggalin mo rin. Sagabal yon. Amen? Tanggalin mo lahat yon. Then, nalagyan mo ng tubig para lumambot. Then, pataba. Marahil magkakaroon ka, madidecompose ka ng mga dahon-dahon. Amen?
Hindi tayo umaasa doon sa spray-spray. Amen? So, mean to say, organic po yung ating, yung gagawin. Amen? So, nahanda na yung, yung plant natin, yung garden. Nawala na yung, yung mga sagabal. Matabang lupa na siya. Nandun na yung fertilizer. Nandun na po yung tubig. Amen? So, handa ng taniman. Amen? Ganito po yung preparasyon ng Lord sa buhay natin. Bakit kailangan mo ikumpisal yung lahat ng kasalanan mo noon pa na hindi mo yan naalala pero ngayon ipinapaalala ng Lord sa buhay natin? Ito po yung kahalagaan ng pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. Huwag po natin sabihin, Lord, excuse na ako sa lahat ng aking nagawa kasi Kristiyano ako ngayon. Hindi, mga kapatid, hindi ka excuse doon. Ang kainaman ngayon, meron ka ng humble heart ngayon. Amen? Lord, sorry, mali yung ginawa ko. Ayan, nakukumbik ka na. Amen? Ito ngayon yung dinidil ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sa araw na ito, lahat ng ating mga kasalanan na hindi pa natin ikukumpisal, sa araw na ito, mga kapatid, nais ng Lord na ikumpisal natin sapagkat tayo po yung mga garden ng Lord, spiritual garden niya, na hinahanda ng Lord para sa ganun ay tanggalin yung mga sagabal para sa kanyang pagtatanim sa buhay natin. Amen? Nakuha niyo, mga kapatid? Kung magtatanim ka, ihahanda muna yan. Para sa ganun, yung itatanim mo, sigurado kang lalago yun. Mamumunga pa. Diba? Ganon din si Lord, sigurado siya sa buhay natin. Amen? Pero mayroon tayong part na dapat gawin. Amen? Sabi ni Lord, sige, kumpis mo yung kasalanan mo. Ayaw mo, para ka pang bato pa. Ayaw mo sumunod. Mahirap, mga kapatid. Gusto ng Panginoon sa buhay natin na mayroon tayong part na dapat gawin. Mayroon tayong teamwork, ika nga, sa Panginoon. Amen? Ito yung gagawin mo bilang tao ka, bilang ikaw ay sinabart ng Lord, bilang anak na ka ng Diyos. Ito yung gagawin ng Lord naman sa buhay mo. Amen? Nandoon po yung teamwork, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, nagdi-desire ka ng paglago, pero hindi mo susundin ang instruction ng Lord, walang mangyayari, mga kapatid. Amen? Very basic po yung instruction. Nandiyan ang spiritual garden or garden, mga kapatid. Ihanda mo yan. Paano ihanda? Lahat po tayo ay nag-undergo ng ganung bagay, mga kapatid. Hindi na natin kailangan maging farmer para maunawaan natin yung simpleng garden na yon, di ba? I believe naman na gusto kong lahatin ay masiguro na talagang nag-garden nga tayo. Amen? Nag-garden ba tayo? Lahat tayo nag-garden? Naunawaan natin yung gardening? Hindi mo na kailangan maging farmer ka or ano ba yung kurso na Agriculture. Ayan. Hindi po medical, agriculture po. Amen? Ayan, agriculture. Hindi mo na kailangan pumasok pa sa eskwelahan para umabot ng 4 years doon para maunawaan mo yung gardening. Amen? Nung musmus pa tayo, nung mas bata pa tayo, Kuya Arnel, di ba? Naglalaro pa tayo noon, di ba? Di ba? Hindi pa ako kilala noon, hindi pa kilala, pero alam ko na ikaw yon. Amen? Glory to God. Yan. So, nauunawaan natin yung gardening. Di ba? Elementary pa lang tayo, tinuruan na tayo ng mga magulang natin, mga teacher natin, mga kapatid. Amen? Kadalasan, ang tinatanim natin kamuti, madaling matanim, di ba? Kangkong, ano ba yun? Pichay, labuyo ba yun? Sili? Yan. Kamatis, pichay, talong, okra, kamatis, tapos bagoong, pakbet, di ba? Glory to God. Kompleto. So, ito po yung pagtatanim, mga kapatid. Nauunawaan natin lahat yon. Ngayon, si Lord, nais siyang ihanda yung ating spiritual garden. Ano yung spiritual garden natin? Yung sarili natin. Ito po yung spiritual garden natin ngayon. ng Lord. Amen? Hindi makakapagtanim si Lord sa buhay natin ng mga salita niya, ng mga bagay na makalangit sa buhay natin. Kung yan ay marurumi. Sayang. Di ba? Sige nga, magtanim ka nga na parang daan yan. Matigas, walang preparasyon. Wala. Walang mangyayari. Kailangan natutubo yan. Hindi. Ganon din mga kapatid sa ating spiritual. Amen? God has, ito po yung buhay natin bilang spiritual garden ng Panginoon. Hinahanda ng Lord. No, anak, this is my instruction. Sabi ng Revelation 2:5,
lahat ng mga bagay, lahat ng mga kasalanan mong hindi mo pa na i-confess, i-confess mo ngayon din. Isipin mo lahat yan. Mga kapatid, hindi ako naniniwala sa tao na nakalimutan niyo yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Maaalala niya yan little by little, mga kapatid. Kahit nung ikaw pa ay, ako, ang maalala ko sa buhay ko, yung pinakata-nyerest, totoo sa siguro mga 3 years old ako. Naglalaro kami ng aking kababata. Tandang-tanda ko pala. Kung ikikwento ko hanggang next week pa tayo dito. Diba? Mga kapatid, ayun po yung Pero, ang ganda pong balikan ko minsan. Amen? Salamat sa Diyos dahil nangyari sa buhay natin yun. Amen? Pero, yun yung mga good memories. Pero pag bad memories yan, mga kapatid, nais ng Lord sa buhay natin sa oras na ito. Lahat ng bad ay tatanggalin. Hindi lang tatapyasin ni Lord niya, mga kapatid, i-uproot natin. Tanggalin mo talaga. Yung masasaktan ka. Amen? Yung masasaktan ka. Ano yan? Complacency. Ano pa? Comfort zone. Amen? Sarap matulog. Pag masarap mong matulog, ayaw mong dumalo, kasalanan yun, mga kapatid. Amen? Kasalanan yun. Yun po yung dinidin ng Lord, yung mga masasakit na bagay sa buhay natin. Amen? Yung gusto mong, may nagsasuggest. Maglalaba pa. Yan. Bago ba itataon? Friday, maglalaba ka. Amen? May gawain. Pwede mo ipagpaliban yan. Amen? Ang katwiran mo pa, si Lord naman, araw-araw nandyan eh. Yun napain ko. Di ba? Kung minsan nangangatwiran tayo ng pagkasarili lang natin, mga kapatid. Pero, nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Bilang tayo ay spiritual garden ng Lord, ihanda tayo ng Panginoon. Para tayo lalagong, mga kapatid, depende sa atin yun, mga kapatid. Ang Lord ang may author ng paglago sa buhay natin. Pero mayroon tayong malaking part na gagawin sa buhay natin. Amen? Pag hindi mo gagawin yan, yung part mo, huwag mong asahan, Lord, nagpipray ka na, Lord, palaguin mo ako, Lord. Palaguin mo ako sa aking business, palaguin mo ako sa aking trabaho, palaguin mo ako sa aking spiritual life, palaguin mo ako sa aking marriage life. Hindi ka lalago. Bakit? Hindi mo ginagawa yung gustong paggawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Ito yung gawin mo, anak, preparasyon para ikaw ay lumago. Yan. Tanggalin mo yung mga kasalanan mo na yan. Yung mga ganyan na habit mo, gawain na, nandiyan ka pa sa kama. Oras na, ano pang kinakalkal mo dyan? Facebook, patay mo nga yan, sabi ng Lord. Mag-concentrate ka sa akin. Di ba? Di ba? Magbigay tayo. 15 minutes before the time, nandito na tayo sa baba. Kung wala naman tayong ginagawa talaga. Amen? Disiplina natin yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Pero kami natatransport kuminsan, yung mga itinatransport din, maaga. Amen? Makipag-coordinate na kagad sa transport ministry. Amen? Tagong, hello? Parang ginising mo pa, glory to God. Ayos, naging alarm clock ka niya. Di ba? Pero wag po natin gawin po yung mga kapatid na alarm clock po yung mga nagtatransport sa atin. Amen? Tayo po ang magiging alarm clock nila. Kami nagtatransport sa inyo, kayo yung alarm clock namin. Amen? Balik na rin natin. Amen? Para sa ganoon, ma-schedule na maayos. Amen? Glory to God. Ito yung paghahanda ng Lord sa buhay natin. Sabi ng Lord doon, ang pangako ng Lord sa Isaiah 43 verses 18 to 19, mga kapatid. Mayroon siyang gagawin na bagong bagay sa buhay natin. Hindi siya makakagawa hanggat hindi preparado ang spiritual garden natin. Amen? Paano natin ihanda yan, mga kapatid? Sabi ng Lord, ikumpis mo yan. Pagkatapos mo na ikumpisal yan, specifically lahat yan, mga kapatid, inisip mo yan. Saan ka nahulog, saan ka nagkasala, saan ka na nagkamali, saan ako nagkamali. Yan, isipin mo lahat yan, mga kapatid. Pag naisip mo na yan, ikumpis mo kay Lord, isa-isa. Amen? Hanggang ma-uproot lahat yan, mga kapatid. Sabi ng Lord sa verse 18, remember you not the former things. Sasabihin ng Lord, sige, kalimutan mo na yan. Pinatawad na kita. Huwag mo nang isipin. Tapos na yun. Amen? Doon ka lang talaga makakapag-move on, mga kapatid. Hanggat nariyan yan, makita mo yung kapitbahay mo. Kung nakita mo siya, gulong-gulo yung buhay mo. Amen? Kumukulo, di ba?
Hindi ko alam. Dahil ito yun, mga kapatid, hindi ka nag-prepare. Amen? Yung sinasabi ng Lord na i-confess mo, hindi mo ginagawa. Amen? Kaya pag naalala mo siya, ayun, para bang lumiliyab ka na naman. Para bang gusto mong suntukin. Parang gusto mong pagdakdakin. Hindi si Kuya Daps. Amen? Magdadakdak ka sa Kanya. Kung ano-ano mga sasabihin mo na negative na comment sa Kanya. Amen? Pero pag ikaw ay nakalaya na, mga kapatid, ito po yung palatandaan. Praise the Lord. Amen? Naalala mo siya, kapitbahay mong barumbado, binabato ka ng lata ng sardinas. Maalala ko po nung bata ako, palibhasa mahirap yung buhay namin, yung kapitbahay namin may kaya. Noong araw, di ba Kuya Bini? Noong araw, pag mga dilata yung kinakain mo, mukhang upper level po yung classification ng buhay mo. Amen? Ang ginagawa ng kapitbahay namin, yung lata, yung empty can, tinatapon doon sa bakod namin. So, makikita namin, sarap ng kinakain nila. Corned beef, mga gano'n. Noong araw, mga kapatid, ang sarap yun, mga kapatid, ng pagkain. Samantalang ikaw, yung kinakain mo, gano'n lang. So, ipinapakita nila na gano'n. Nilagyan namin ng bakod ngayon para sa gano'n hindi na matatapon yung mga lata. Di ba? Glory to God, mga kapatid. Lahat ng yan, mga kapatid, nais ang Panginoon na makalaya tayo, mga kapatid. Amen? Pag naisip mo yon, glory to God. Ginawa ng Lord yun, ginamit ng Lord yun maging challenge sa buhay ko. Para kami rin ay magsikap. Amen? Ganon po yung natin. Nagpapasalamat ka. Instead na gagantihan mo siya, hindi. Nagpapasalamat ka sa Diyos ngayon. Amen? Dahil all things work together for good, sabi ng Romans 8:28. Amen? Ito po yung preparasyon ng Lord sa buhay natin. Amen? Ihahanda yung spiritual garden para si Lord ay magtanim ng bagong bagay sa buhay natin para sa ating paglago. Pag ginawa mo yan, sabi ng Lord, ito po yung sasabihin niya. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yaoy lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal. Amen? At mga ilog sa ilang, minito si mga kapatid, ano man yung problema mo, ano man yung kalungkutan mo, ano man yung mga bagay na struggle mo, si Lord magbibigay siya ng way out sa buhay natin. Mga kaparaanan ng Lord, ipagkakalob sa iyo. May provision siya, mga kapatid. Kumpleto po ang sinasabi ng Lord. Amen? Hindi lamang preparasyon natin, mga kapatid, pati yung pangangailangan natin, yung mga tools natin, kailangan mo, nariyan si Lord na magbibigay noon. Amen? Lord, paano kung maghahanda ng garden ko? Ang layo-layo nung pagkukunan ko ng tubig para lagyan ng tubig. Si Lord magbibigay ng provision. Amen? Huwag kang mag-iisip, kundi magtiwala ka sa Panginoon sapagkat pag si Lord ang nag-provide, kumpleto yan. Amen? Hindi mo masasabing pakbot yan kung kulang-kulang yung bibigay. Kumpleto yan, mga kapatid. Meron kang sibuyas, meron kang kamatis, meron kang talong, may okra, meron ampalaya. Yung bagoong na kay Aling Maria. Iabot na lang sa'yo. Amen? Kumpleto yun, mga kapatid. Mayroon ka ng pakbet. Amen? Pakbet. Sabi mo nga sa sarili mo, pakbet. Pakbet, pakman, pakbet. Di ba? Glory to God. Praise the Lord. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Bakit siya gustong tanggalin ang lahat ng kasalanan natin, lahat ng maisip mo na nagawa mong mali sa Panginoon? I-confess mo sa Kanya dahil gusto niya makaluwag ka. Amen? Tingnan mo yung garden. Pag maraming dyan sa gabal, mga kapatid, hindi maluwag ang paglago ng mga itatanim mo. Gusto ng Lord na maging maluwag ang paglago ng bawat itatanim ng Lord sa buhay natin. Amen? Gusto niyo ba lumago? Amen? Hindi lang lumago, kundi mamumunga yan. Amen? Mamumunga tayo, mga kapatid. Para mamunga, kasi magiging ilaw ka, makikita ka ng mga tao. Uy, parang buhay nun Dati-dati, pag nasalita yun, sakit sa tainga. Pero ngayon, glory to God. Praise the Lord. Amen? God bless. Ganun ang mga katagaan niya ngayon. Binabago tayo, mga kapatid. Amen? Ito yung pagtatanim ng Lord sa buhay natin. Kaya dito sa lugar na ito po yung garden ng Lord na kung saan dito tayo tataniman ng Lord. Amen?
Ito po yung kabuuan ng vineyard ng Lord, yung garden niya, na kung saan ay tataniman tayo individually na magkakaroon po tayo ng paglago, mga kapatid. Amen? Paglabas natin, mga kapatid, iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Amen? You will never be the same again. Amen? That is why it's time to move on. Amen? If you have decided scripturally, biblically, spiritually, to move on, mga kapatid, then makakamove on ka. Amen? Hanggat wala kang participation sa Panginoon, hindi magaganap ang nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Magkaroon tayo ng participation sa Kanya. Amen? Nais ng Lord yan, mga kapatid, sa buhay natin. Tingnan mo, mga kapatid, paano tayo nakamove on ngayon? Bilang anak ng Diyos, mga kapatid, handa na yung ating sarili. Amen? Meaning to say, si Lord, hinanda na niya yung puso natin. Lord, salamat sa relasyon na pinagkaloob mo sa akin. Salamat, Lord, dahil nakilala kita. Salamat, Lord, dumating ka sa buhay. Kung minsan maiyak tayo, di ba? Pag inisip mo yung pangyayari na dumating si Lord sa buhay mo, grabe, ikaw lang pala, Lord, ang magiging dahilan ng lahat para ako ay makapag-move on. Para ako ay mabago. Di ba? So, pag nandoon na yung mga kapatid na foundation, oriented na tayo, mga kapatid, relationally, amen? Ito na yung susunod sa buhay natin. Makakapaglingkod na tayo. Amen? Nandoon na yung pag nakita mo yung kaluluwa, paano mo ginawa sa akin ang ganitong karanasan? Nakita mo yung kaluluwa na parang wala sa ayos. Sabi ng Matthew 9:35-38, papakita ng Lord dito, kung paano siya na-move spiritually or nagkaroon siya ng compassion, mga kapatid, sa mga kaluluwa. Amen? Sabi ng Matthew 9:35-38, sabi na, Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel in the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. This is now the service, mga kapatid. It follows. Amen? Hindi po pwedeng balik na rin yung mauna yung service bago yung relational orientation. Amen? Kailangan relationally oriented ka bago ka makapaglingkod sa Kanya. Bakit, mga kapatid? Kasi magiging buong-buo na yung paglilingkod mo pag ikaw ay relationally oriented. Amen? Pero pag binaliktad mo yan, mga kapatid, along the way gusto mong ma-orient relationally, mga kapatid, habang ikaw ay naglilingkod, mabagal yun, mga kapatid. Along the way, pwede kang tumigil. Pwede kang mag-pause. Pero pag ikaw ay relationally oriented, tuloy-tuloy yan. Walang pwedeng umawat sa'yo, panahon man yan, tao man yan, walang pwedeng magiging sagabal sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? At magkakaroon ka ng malaking puso sa mga kaluluwa. Amen? Sapagkat ninanas mo yung proseso ng Panginoon sa buhay mo, ikaw din, mga kapatid, magkakaroon ng compassion. Kaya ng Panginoon, mga kapatid, pagkatapos yan, binigyan tayo ng kapangyarihan. Binigyan tayo para extend yan, mga kapatid. Bakit? May kapangyarihan. Bakit? Jesus went about all the cities, villages, teaching in the synagogues and preaching the gospel and healing every sicknesses. Mga kapatid, bakit? Bakit mayroong healing na mangyayari? Bakit dahil yan, mga kapatid, ginagamit ng Diyos yan. It's a power evangelism to bring the people near to God. Amen? Ginagamit ng Diyos yung mga kapangyarihan na yan. Maging tayo, mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan para gampanan yan. Amen? Kung maniniwala ka lang. Amen? Mangyayari yan sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Nag-pray ka sa isang tao, mga kapatid, nagkakaroon ng manifestation yun, mga kapatid. Deep inside, marahil na-touch siya, naisip niya, nabuksan siya, na-engage yung heart niya sa Panginoon. Amen? Nag-share ka ng magandang balita, salita ng Diyos sa isang kaluluwa, na-engage na naman yung heart niya, nabuksan yung heart niya para sa Lord. Amen? Ganito po tayo tinuturuan ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon. Hindi man literal na healing, mga kapatid, physically, but spiritually nangyayari po, mga kapatid, yung healing sapagkat ginagampanan mo yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? But when He saw the multitude, He was moved. He was moved with compassion on them. Amen? Siya po ay na-move compassionately, mga kapatid, sa mga tao. Bakit, mga kapatid? Because they fainted. They were scattered abroad as sheep having no shepherd. Sa Tagalog po, sabi doon, datapot nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, nahabag ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Ito rin po yung, mga kapatid, magkakaroon tayo ng habag sa mga taong wala pang pakakilanlan sa Panginoon. Amen? Sapagkat dumating sa buhay natin ang pakakilala natin sa Lord. Amen?
dumating sa buhay natin na ma-experience natin siya, maranasan natin ang Lord sa buhay natin, ganito rin po yung habag, mga kapatid, na darating sa atin. Automatically, mga kapatid, darating po sa atin yan. Kung tunay mo naranasan ang Lord. Amen? Kasi ikukumbik ka ng Lord pag naranasan mo siya. Amen? Ito yung buhay mo. Kawawa, ganito, ang dami mong ano. Makukumbik ka doon, mga kapatid. Amen? Babaguin ng Lord yan. Ngayon, anak, mayroon ka ng bagong pag-asa. Amen? Ngayon, anak, isang bagong buhay na ang pinagkaloob po sa iyo. Ngayon, anak, isang bagong puso, bagong espiritu ang pinagkaloob po sa iyo. Amen? Kaya nga magkakaroon ka ng bagong puso sa mga kaluluwa. Tulad ng Panginoon, ipinapakita niya ang kanyang compassion sa mga kaluluwang palaboy, walang mga tupang ligaw, walang mga tupang kung saan-saan lang, mga kapatid, walang nag-aalaga sa kanila. Amen? Ito po yung na-move si Lord. Amen? Ganon din po tayo, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabihin natin, maraming hayop dyan, pag-alagala sa daan. Unang-unang may isip mo, sino yung nag-aalaga dito? Di ba? Di ba, mga kapatid, nag-drive ka, sa daan ka, o kaya nakakalesa ka marahil, di ba? Tatawid yung mga baboy, tatawid yung kambing, tatawid yung baka. Naisip mo yun, bakit nag-aala sila? Di ba? Mag-iisip ka ng gano'n eh. Sino kaya nag-aalaga? Sino kaya amo na naman ito? Sino kaya pastor na naman ito? Nag-iisip ka ng gano'n, mga kapatid. Amen? Likewise sa kaluluwa, mga kapatid, gano'n din po tayo, mga kapatid, binabago ng Lord. Magkakaroon tayo ng habag o compassion sa mga kaluluwa, naligaw, yung mga walang pinaparoonan na tama. Amen? Walang nag-aalaga sa kanila. So, ganito po yung sinasabi ng Lord. Datapwat na makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nanghapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Amen? So, nahabag ang Lord sa bagay na yan. Kaya sabi doon sa 37 and 38, makikita natin, mga kapatid, yung ginawa ng Lord sa buhay nila. Then said he unto the disciples, nang magkagayo, sinabi niya sa kanya mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami. Datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Amen? Nakita ng Lord. Din yung ratio marahil. Marami yung palaboy, pero walang nag-aalaga. Meaning to say, nakita ng Lord na kaagad na napakarami po yung aanihin, yung aakayin, yung babahaginan ng salita, yung i-outreach, pero ang mga manggagawa, punti. Amen? Sino pong gusto maging manggagawa rito? Amen? Sino gusto mapagamit sa Panginoon? Para akayin yung mga nawawalang kaluluwa. Amen? Para dalihin yung mga kaluluwa dito sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan ng church. Amen? Mga kapatid, ito po yung habag na nais ng Lord sa buhay natin. Mayroon na tayong bagong puso, bagong espiritu, na mayroon na tayong compassion sa mga kaluluwa. Hindi kagaya noon. Kita mo, ano yan? Nagmamalimos, ano yan? Wala ka man lang habag. Wala lang. Patay Malaysia ka lang. Amen? Para bang manhid ka, para bang wala lang. Pero ngayon, mga kapatid, iba na po yung nilagay ng Lord sa buhay natin. Sabi ng Lord sa pangako niya sa Isaiah 42 verse 19, maglalagay siya ng bagong bagay sa buhay natin. Amen? Ito na yung bagong bagay, mga kapatid, na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Meron tayong compassion. Yung nanay mo, hindi pa nakakilala. Yung tatay mo, hindi pa nakakilala. Yung mga kapatid mo, hindi pa nakakilala. Magkakaroon ka ng habag. Amen? Magkakaroon ka ng compassion sa kanila. Lord, sila rin. Maranasan din nila yung nararanasan ko. Di ba? Ito po yung mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Sapagkat tayo po yung spiritual garden ng Lord na hinanda na ng Lord yan. Amen? Lumalago na, namumunga na. Amen? So, nais ang Panginoon na ibahagi natin yan much more sa ating Jerusalem, sa ating mismong pamilya. Amen? So, sa bagay na ito, mga kapatid, nais ang Panginoon na makita yan sa buhay natin, mga kapatid. Na tayo po ay bukas para mag-move on para sa Kanya. Amen? Na kahit saan tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nagiging idle or stagnant sa buhay natin. Amen? Hindi yung, dito na lang ako, tama na itong, dito na ako sa bahay. Hindi, mga kapatid. Tayo, mga Kristiyano, nandoon lagi yung ating pag-iisip at puso na mga kapitbahay para magbahagi. Amen? Iniisip natin yung ating mga kaibigan, iniisip natin yung mga pamilya natin, wala pa sa Kanya, na ibabahagi na natin siya. Amen? Ito po yung layunin ng Lord sa buhay natin. Kaya tunay na mga Kristiyano, hindi po siya nanatili sa Kanyang lugar. Amen?
yung tunay na Kristiyano, he is moving from place to place, mga kapatid. Amen? Kaya nga move on. It's about time to move on, mga kapatid. Amen? Ang mga Kristiyano, ito po yung pagkakadesign ng Lord sa buhay natin. Amen? Sabi ng Isaiah 54 verses 2 and 3, mga kapatid, we have to extend the tent. Amen? Palawakin natin yan, mga kapatid. Amen? Extend natin ang salita ng Diyos. Extend natin ang good news sa ating mga kapitbahay. Amen? Huwag po tayo maging stagnant. Huwag po tayo maging idle, mga kapatid. Enlarge the place of the tent. And let them stretch forth the curtains of thy habitation. Spare not. Lengthen thy cords and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and the left, and thy seed shall inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Amen? Maging tayo, mga kapatid, tayo po ay kabilang doon, mga kapatid. Tayo po ay in-extend, tayo po ay in-outreach ng mga kaluluwang nauna pa sa atin na nasa Panginoon. Amen? Nagkaroon sila ng habag sa buhay natin. Kaya sabi doon, mga kapatid, iyong palakhin ang dako ng iyong tulda at maladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang magurong, habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa, patatahanan ang mga ibang bayan. Amen? Marami pong ibang bayan, marami pong mga taong ligaw, mga kapatid. Ito po yung mga paaakay ng Lord sa buhay natin. Amen? Inahanda ng Lord ang bawat parte ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Para tayo ay maging effective na magpagamit sa Panginoon. Amen? So, sabi ng Lord, sa kabila ng lahat ng yan, ito yung gagawin natin, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 58, therefore, sabi ng Lord, 1 Corinthians 15:58, amen? Sabi doon, therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid. Therefore, sabi niya, sa kabila ng lahat ng yon, from the previous statement, from the previous scenario, from the previous works of God sa buhay natin, nakita natin, mga kapatid, kinukonclude ngayon ng Lord. Amen? Parang tayo, mga kapatid, mayroon tayong ginawa, and then, may conclusion tayo. Amen? Si Lord, may conclusion siya sa buhay natin. Amen? I therefore conclude, or therefore, sabi ng Lord, kaya nga, sa Tagalog, yes, kaya nga, mga kapatid kong minamahal. Amen? Kaya nga, ginamit ni Lord si Paul para magsabi ng ganito. Kaya nga, therefore, amen? Pag sinabi yung therefore, mga kapatid, mayroon pong nauna, kaya nga nagsasabi siya ngayon. Amen? Sa katunayan, kaya nga, ito po, mga kapatid, kayo'y magsitatag. Amen? Be you steadfast. Magsitatag. Be firm. Amen? Be established. Amen? Maging established po yung buhay natin. Maging firm tayo sa ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo yung, sabi doon, huwag makilos. Unmovable. Huwag makilos. Kunting problema lang, nagwawala ka na, hindi po ganun, mga kapatid. Amen? Steady po yung ating pananampalataya. Amen? Unshakable po yung ating pananampalataya. Pag may mga problema, may mga lalahanin, stable ka. Amen? Hindi ka basta-basta nagwawala. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kung bakit may preparasyon si Lord sa buhay natin, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, kasi gusto niyang basagin yung mga bagay na hindi pa tayo nakakalaya. Amen? At mapapatunayan mo yan sa mga pangyayari o nangyayari sa buhay mo. Sitwasyon. Amen? Sabihin natin, mayroong iahain si Lord na sadya talaga niyang iahain sa buhay mo na sitwasyon. Ano ang magiging katayuan mo? Magre-react ka ba o magre-respond sa Diyos? Amen? Pag nagre-react ka pa, evaluate yourself. Meaning to say, hindi ka pa nakakalaya. Mayroon pong binabasag si Lord sa buhay mo na gusto niya madurog yon at makalaya ka. Amen? Sabihin na natin, tumanggap ka ng tawag sa Pilipinas, may problema, nagwawala ka na. Meaning to say, mga kapatid, gusto niyang basagin ng Lord yung ganong sitwasyon mo.
kailangan unmovable ka. Kailangan firm ka doon. Amen? Kailangan mananaig po yung faith mo sa Panginoon. Amen? Dinidili ka ng Lord doon. Amen? May sabihin, affected ka pa ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Amen? Ganun pangyayari pa lamang, bumibigay ka na. Nagwawala ka na. Amen? Lalo na at pangangailangan na sa pananalapi. Wala ka nang inisip kundi, ganito yung pangyayari, ganito yung kailangan. Nag-iisip ka na kaagad kung saan ka kukuha ng pera. Amen? Bakit mo isipin? Lord, walang imposible sa iyo, hindi na kailangan ng pera ngayon din, Lord. I pray in the name of Jesus. Gagaling na siya. Bakit hindi ganoon, mga kapatid, ang ating approach? Amen? Ganito yung response natin supposed to be, pero nagre-react tayo, mga kapatid. In what way that we are reacting? Nag-iisip po tayo ng mga solusyon, resources natin. Yung mga saan tayo kukuha. Amen? Bakit hindi ka manalig sa Lord? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid, na i-correct, basagin sa buhay natin pag hindi pa tayo nakakalaya. Amen? May pangyayari. Ganito. Yung sinabi ko, magre-react ka na kaagad. Hindi, mga kapatid, magre-response ka dapat sa Panginoon. Amen? So, ididil ka ng Lord doon, mga kapatid, hanggat unti-unti yan, mga kapatid, na ikaw ay maihanda niya. Amen? Araw-araw, from glory to glory, mga kapatid, tayo po ihinahanda ng Lord. Amen? Sa bawat nangyayari sa buhay natin, sikapin po natin, mga kapatid, na nasa Panginoon tayo. Kaya nga napakahalaga po yung relational orientation. Yung relationally oriented tayo, mga kapatid. Amen? Meaning to say, nananaig yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Hindi po yung service-oriented tayo. Kasi kung service-oriented ka, magsasawa ka doon. Amen? Yan, mga kapatid, may magiging bunga na lamang yan ng relationally oriented. Amen? Pag nanaig yung relasyon mo, yung service, magiging bunga ng relasyon lamang, mga kapatid. Amen? Papalo yan, susunod yan, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya nga, napakahalaga sa buhay natin, yung mananaig yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi po yung paglilingkod natin, hindi po yung pagsasagawa natin, hindi po yung achievement, hindi po yung magagawa natin para sa Kanya, hindi, mga kapatid. Ano ba ang Lord sa buhay? Ano ba tayo sa buhay ng Lord? Amen? Sino ba siya sa ating buhay? Amen? Mahal niya tayo, may tiwala siya sa atin, siya po ay tapat lagi sa atin, mga kapatid. Lagi siya nariyan, hindi siya nawawala sa buhay natin. Ito po yung relational, mga kapatid, na nais ng Lord na mangyari sa buhay natin, na ma-establish ito sa buhay natin. Pag nandoon nun, mga kapatid, hindi po tayo shakeable. Amen? Hindi tayo movable, mga kapatid. Amen? Nandoon, stable po ang ating faith sa Kanya. Amen? So, nais ang Panginoon sa bagay na ito. Therefore, sabi ng Lord, my beloved brethren, be you steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Amen? Always abounding. Sabi doon, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sumasagana. Kasi establish ka na relationally. So, itutulak ka noon. Magkakaroon ka ngayon ng urge, ng drive na kung saan ay maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ka talaga mananahimik hanggat hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon. Dahil nandoon na po yung heart mo sa Panginoon. Amen? Nandoon na po yung establishment ng Lord na nais niyang ma-establish sa buhay natin. Yung relasyon, yung faith, yung love ng Lord, yung tiwala ng Lord, yung kanyang faithfulness, nandiyan na, mga kapatid, sa buhay natin. Na-establish na tayo sa ganon. Then, ikaw, mga kapatid, susunod na parang naturally, magpuplo na yun sa buhay mo ang maglingkuran siya. Amen? Kaya napakaganda, mga kapatid, na mauna po yung ma-establish yung relasyon mo sa Kanya. Amen? Kaya sa mag-asawa, mga kapatid, pag hindi establish yung relasyon nila, laging nagdududa ang bawat isa. Amen? Hindi stable ang relasyon. Hindi stable yung bawat araw nila sa buhay. Amen? Pero pag establish sila sa relasyon nila, mga kapatid, mag-grow yun. Bakit? Kasi nakapokus sila doon. Amen? Kaya nasabi natin, mga kapatid, ang tunay na paglago ay nakapokus sa Panginoon. Sapagkat si Lord ang magpapagalago ng bawat bagay sa buhay natin. Amen? Kaya nga dalhin natin si Lord sa buhay natin lagi, mga kapatid. Amen? As if ang Lord ay nariyan lagi sa buhay mo, which is talagang ganoon naman talaga ang dahilan at design ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung noon, kaya nasabi ko, mga kapatid, sa Old Testament time, nandoon yung physical manifestation ng Lord sa buhay natin. Sa buhay ng mga
nauna sa atin, much more ngayon mga kapatid, siya po ay nag-reside na sa buhay natin. Nandito na sa loob. Amen? Na ano man ang gawin mo, ano man, saan ka man pumunta, ano man sitwasyon, kasama mo ang Lord. Amen? Yung nga lang, you have to engage yourself, mga kapatid, sa presence ng Lord. Amen? Meaning to say, mga kapatid, kailangan na siya yung kumilos. Palayain mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Then, doon mo talaga mararanasan ang presensya niya. Amen? Pero kung nananaig yung sarili mo, then ma-outcast lang yung Spirit na sa'yo. Amen? Wala siyang magagawa dahil nananaig yung sarili mo. Pero pag sinusuko mo yung sarili mo sa Kanya, inaayaan mong kumilos lamang ang Espiritu ng Lord sa buhay mo, then mararanasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Which is, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin ngayon. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa atin, ang nagsasalita sa atin, ang nagpapagalaw sa atin, ang nagpapaisip sa atin, ang nagpapagawa sa atin. Ito po mga kapatid, yung magiging layunin ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Kung nandito kayo kagabi, mga kapatid, ang ganda po ng first revelation ng Lord. Amen? Sabi ng isang kapatid, amen? Yung demon-possessed, yung bad spirit na yun, ang siyang nagsasalita sa taong na-possess. Amen? Sa mga hindi mananampalataya. Pero tayo mga mananampalataya, ang nagpo-possess sa atin, yung Espiritu ng Lord. Meaning to say, nananaig po yung Espiritu ng Lord sa buhay natin. Amen? Siya po yung kumikilos, siya po yung nagbibigay ng salita sa atin. Amen? Siya po yung nagbibigay ng lahat ng ginagawa natin, mga kapatid. Which is, ito po yung nais ng Lord na mangyari sa buhay natin, which is, ito po yung bagong bagay. Sabi ng Isaiah 43 verse 19, ito yung bagong bagay na ibibigay ng Lord sa buhay natin. Iba na ang magiging buhay mo pagkatapos nito. Amen? Sabi ng Lord, remember you not. Hindi mo na kailangan alalahanin pa yung mga bagay na nakaraan kasi magmumubuon ka na. Amen? Pinatawad mo na lahat ng bagay. Binasag mo na yan sa buhay mo. Ino-offer mo na sa Lord. Amen? Handa na yung buhay mo. Handa na yung spiritual garden natin, mga kapatid. Amen? Ngayon, pag handa na si Lord ngayon, ang magtatanim na sa buhay natin. Amen? Palalaguin na niyan, pamumungain na, mga kapatid. Kaya makikita mo, mga kapatid, isa ka ng ilaw sa sanlibutan. Amen? Kaya, sabi ng Lord doon, sa 1 Corinthians 15:58, for our labor in the Lord is not in vain. Amen? Hindi mawawala ng kabuluhan ang ating pagpapagal sa Panginoon. Amen? Wala pong mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa Lord, mayroon pong kabuluhan. Amen? Lahat ng yan, mga kapatid, may kabuluhan ng lahat ng ginagawa natin. Sapagkat hinanda tayo ng Lord para gawin yan. Amen? Hindi tayo ginagawa natin yan, mga kapatid. Kaya ito po, mga kapatid, yung kahalagaan na nauna po yung relationally oriented. Hindi po yung service or achievement oriented. Pag achievement man nauna, mga kapatid, nandoon po yung mananaig yung self. Amen? Kaya makikita mo, mga kapatid, pag ang isang Kristiyano nauna po yung achievement or service orientation, manguna po yung glory to me. Amen? Makikita mo yung isang tao na ang pinapalabas niya ay yung sarili niya. Amen? Hindi po pinapalabas ang Lord ang nananaig sa buhay niya. Amen? Pag yung relationally oriented ang isang tao, si Lord ang namamayagpag. Si Lord ang natataas, si Lord ang napapasalamatan, si Lord ang nanawalhati sa buhay niya. Amen? Unlike doon sa achievement, mga kapatid, yun po yung magiging mauna, marireverse po ang sitwasyon, dito po makikita na self po yung makikita sa isang tao. Amen? Pero pag nauna yung relational orientation, mga kapatid, susunod po, papalo yan, mga kapatid, para bang natural lang na magpupuluyan sa buhay natin yung maglingkod sa Panginoon. Which is buong buo po yung paglilingkod natin sa Kanya. Amen? Kaya ganito lamang, mga kapatid, yung conclusion ng Lord sa buhay natin. Therefore, my brethren, sabi ni Paul, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Kung bakit niya sinabi ito, mga kapatid, sa lahat ng mga patunay na yan, kung babasahin mo, mga kapatid, yung chapter 15 na yan, makikita mo yung death ng Lord, yung resurrection niya, yung ascension niya sa heaven. Lahat po ay kaganapan niya, mga kapatid, na nagbigay sa atin ng sariwang blessed hope sa buhay natin. Na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran,
Makapangyarihan siya. Siya po ay nangako sa buhay natin. Hindi siya magpapabaya sa atin. At one thing, mga kapatid, na talagang hindi siya nagpapabaya sa atin, bago siya pumanik sa taas, mga kapatid, ipinagkaloob niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Amen? Ito yung patunay na siya ay buhay at ang pangako niya ay talagang totoong mangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya nga mayroon siyang therefore. Kaya nga sa makatuwid. Amen? Ganito po yung therefore, sabi ng Lord. Amen? Kasi may mga prebuses na statement ang pangako ng Lord sa buhay natin na nagpatunay. Kaya nga yung mga nangyari na yan, ganito yung pangako ko ngayon. Sabi ng Lord, ang lahat ng gagawin mo para sa pangalan ko, hindi magkakaroon ng kabuluhan. Mga lahat yan ay may kabuluhan. Amen? Lahat yan ay mayroong plus point sa buhay natin. Lahat yan ay ikikiri ng Lord. Mayroon siyang gantimpala sa bawat gagawin natin sa buhay natin para sa Kanya. Amen? Kaya nga, hindi na tayo mga kapatid, magsasawa na gumawa para sa Kanya sapagkat may pangako ang Panginoon sa buhay natin. At patunay na rin sa buhay natin, mga kapatid, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan, tapat siya na nangako sa buhay natin. Nagagabay siya sa buhay natin. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, it's time to move on. Ha? So wala na mga kapatid, yung mga idol dyan, yung mga nai-stuck dyan, mga kapatid, wala na. Amen? Hindi na umuupo-umpo lang yan. Hindi na nakatayo-tayo lang yan. Hindi lamang sa bahay-bahay lang niya. Yan ay nangangapit bahay, yan ay kumikilos. Amen? Nagpapagamit na sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ito po yung itinuro ng Lord sa buhay natin. Nagbigay siya ng bagong bagay sa buhay natin. Amen? Tinanggap ba natin yung bagong bagay sa buhay natin? Na tayo po ay spiritual garden ng Lord na hinanda niya, na mayroon siya ngayon tinanim sa buhay natin. Yung tanim na yan, yung seed na yan, mga kapatid, ay lalago yan. Amen? Bakit? Handa na kasi yung garden. Amen? Magtaas ng kamay yung handa na ang garden niya. Amen? Praise the Lord. Tayo po tumayo, mga kapatid. Yun po yung paghahanda ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And I believe, sa araw na ito, itinuruan tayo ng Panginoon na magbubuo na. Hindi na magiging stagnant, hindi na magiging idle, yung walang ginagawa, yung nagpapatay ng oras. Amen? Hindi. Ang bawat patak ng segundo ay ino-offer na natin sa Lord. Nag-iisip tayo kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon na ngayon, mga kapatid. Amen? Maraming bagay sa buhay natin. Kung minsan nasa kwarto lang tayo, Lord, ano kung gagawin ko? Anong pinapagawa mo, Lord, sa buhay ko? Ano pong gagawin ko, Lord? Nagtatanong ka kay Lord, hindi yung, ano ba ito, wala akong gagawin. Nagpapalipas oras ka lamang. Amen? Sayang. Sayang ang panahon, mga kapatid. Amen? Sabi ng Lord, lahat ng oras, sa bawat patak ng segundo, mga kapatid, magagamit natin for His glory. Amen? Po, mga kapatid, ang ating paglilingkuran. Ano man ang ginagawa mo, nakakapaglingkod ka, in what way? Mag-pray ka, nag-intercede ka. Pag ginising ka ng Lord ng hating gabi, meaning to say, meron siyang gustong ipagawa sa'yo. Maging sensitive po tayo, mga kapatid. Kung nasa kwarto ka lang, para bang wala kang gagawin, meron po pinapagawa sa Lord sa buhay natin. Kung magiging sensitive ka lamang, kakausapin ka ng Panginoon. Kung sensitive ka lamang, maririnig mo siya. Kung sensitive ka lamang, alam mo ang paggawa ng Panginoon sa buhay mo. Gagawa ka ng mga bagay na para sa Kanya. Amen? Kung sensitive ka lang, pati yung cellphone mo na ginagamit mo kung saan-saan, ngayon gagamitin mo na sa Panginoon. Amen? Hahanapin mo na yung salita niya doon. Hahanapin mo yung papuri, pagsamba doon, mga kapatid. Amen? Pupunta ka sa website na kung saan malurualhati ang Panginoon. Amen? Pupunta ka sa website na kung saan mabibless ka spiritually, lalago ka spiritually. Ito po yung layunin ng Lord na sa buhay natin, mga kapatid. God has already prepared our spiritual garden na kung saan, mga kapatid, naglagay na siya ng bagong bagay sa buhay natin, mga spiritual things sa buhay natin, mga kapatid, na tinanim ng Lord. Nais ang Lord, mga kapatid, na gamitin po natin ito in exercising for the service and for the glory of God. Amen? Sa lahat ng ito, mga kapatid. Let us praise the Lord sa oras na ito. Hayaan natin na buksan ang ating mga labi, na purihin siya, sapagkat napakasarap ang magpuri sa Panginoon. Hallelujah. God.
iyan at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang. Ang puso ko'y sa'yo. Ay kasama walang ligaya na darma. Kung nakikita, pagkapiling ka. Narito ang buhay ko. Yes, Lord, we are offering our life unto you, Lord Jesus. Gamitin mo sa iyo lamang. Puso ko'y narito, ang buhay ko, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang, iaalay ang puso ko'y narito, ang buhay ko. Lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Hallelujah. Lord, we are committing our lives unto you right now. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, God, na lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay isasalang-alang namin sa iyo. Sa bawat gagawin namin, Panginoon, ay isang bagay na paglilingkod namin, Panginoon. Kami man, Panginoon, God, ay matutulog. Isang paglilingkod, Panginoon, ang gagawin namin. Kami man ay gigising, Panginoon. Isang paglilingkod, Panginoon, ang gagawin namin. Sapagkat, Lord, anak mo kami. Ikaw ang aming Ama. May relasyon kami, Panginoon, sa iyo. Mananaig, Panginoon, yung relasyon namin na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, buhay mo ang iyong itinaya, Panginoon, upang ipagkaloob sa amin ang relasyon na ito, Panginoon. Buhay mo, Panginoon, ang iyong sinakripisyo, oh God, sa krus, para lamang, Panginoon, ihatid mo sa amin, Panginoon, ang relasyon, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil, Lord, binuksan mo ang aming mga puso at tinanggap namin, Panginoon, ang alok mo, Panginoon, na relasyon. At Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, patuloy itong mananaig sa buhay namin. Patuloy, Panginoon, ito, God, na mangingibabaw sa buhay namin, Panginoon, God. Na sa bawat gagawin namin, Panginoon, dahil mayroon kami relasyon sa iyo, Panginoon, kami susunod sa iyo. Dahil kami may relasyon sa iyo, Panginoon, gagawin kami ng mga bagay sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ikaw, Panginoon, ang nagbigay. At, Lord, may odor, Panginoon, ng relasyon na ito, Panginoon, O God. Lord, salamat, O God. Lahat ng ito, Panginoon, O God, ay galing sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit gumagawa kami ng bagay-bagay, Panginoon, para sa iyo. Sapagkat, Lord, gusto ka namin sumplian. Dahil, Lord, mahal mo kami. Dahil tapat ka sa amin. Dahil ikaw ay mabuting Diyos sa buhay namin. Dahil ikaw ay Diyos na mapagpala sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, nag-aayos ang bawat bagay ng buhay namin. Lord, salamat sa iyong katapatan sa buhay namin. Dahil sa mga ito, Panginoon, O God, nasusok ka namin. Nakakagawa kami, Panginoon. Lord, anumang bagay, Panginoon, O God, na nakikita mo sa buhay namin,
na hindi papasag sa buhay namin, Panginoon. Basagin mo kami sa oras na ito. Inaalay namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Narito kami, Panginoon. Narito ang aming mga buhay, Lord. Inaalay namin, Lord. Gamitin mo sa iyo lamang. Ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang. Ang puso ko'y narito. Buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang. Ang puso ko'y sa iyo. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nagre-response kami, Panginoon, na sumunod sa iyo at magpaggamit sa iyo, Panginoon. Lord, simula sa araw na ito, O God, ang bunga ng aming relasyon, Panginoon, ay paglingkuran ka ng buong buhay namin. Itinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko namin sa iyo. Sapagkat, Lord, ikaw, Panginoon, ang nangako sa amin. Ikaw rin ang Panginoon ang tumupad. Nais mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magamit mo. Nais mo, Panginoon, O God, na kami, O God, ay nakakapagbubuon. Umaalis sa bawat lugar upang maibalita namin, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng banal mong salita. Nangangailangan ng isang bagong buhay. Sapagkat, Lord, sa iyo, Panginoon, may bagong buhay. Kung paano mo, Panginoon, binago ang mga buhay namin. Nais mo, Panginoon, O God, na may bahagi namin ang bagong buhay na ito, Panginoon, sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Nais mo, Panginoon, O God, na gamitin ang aming mga buhay upang tumaloy, Panginoon, ang buhay na magkakaroon, Panginoon, sa magitan, Panginoon, ng mga kaluluwang hahanapin namin, Panginoon, na pinapahanap mo sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat kamay na yan. Pagpalain mo, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga bawat kamay na yan, Panginoon. Kung paano, Panginoon, pinangakuha ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa Deuteronomy 28 verse 8, na lahat ng kamay na yan ay pinagpala mo na, Lord, ang bawat hahawakan yan, Panginoon, O God, ay pagpapalain mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil simula sa araw na ito, Panginoon, kami ay hahayo, kami, Panginoon, ay mga ngamit bahay, kami, Panginoon, ay pupunta sa mga taong nangangailangan ng banal mong salita. I-connect namin sila, Panginoon, upang sila rin ay makakilala sa iyo. Ayaw mo, Panginoon, O God, kung paano mo ngayon binago, baguhin mo rin sila, Panginoon. Dali mo sila, Panginoon, sa iyong presensya. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Gamitin mo ang mga buhay namin para mabuksan sila, Panginoon. Sa makikita, Panginoon, na makikita nilang pagpapala sa buhay namin na ikaw, Panginoon, ang kumikilos. Ikaw ang gumagalaw. Ikaw ang may akda ng buhay namin. Ikaw, Panginoon, O God, ang aming Diyos na pinagdiriwang, na makikita nila, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Lord, gamitin mo, Panginoon, O God, ang aming mga buhay. Upang, Lord, madala namin sila, Panginoon, sa iyong kanan. At sila rin, Panginoon, na makapagpuri, makapagbagong buhay, Panginoon, makapagsamba sa iyo, upang maranasan nila, Panginoon, ang mga naranasan namin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, na ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, isang napakalaking pribileyo sa buhay namin, isang blessing, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na kami narito sa iyong piling, Panginoon,
na ninanamnam namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon, na Lord, narinig namin, Panginoon, na Lord, bagong bagay, Panginoon, na tinanim mo sa buhay namin, Panginoon, na hita mo, Panginoon, upang Lord, kami, Panginoon, O God, ay patuloy, Panginoon, O God, na hahanapin, Panginoon, yung mga bagay na mula sa iyo, Panginoon. Na Lord, tatangkilikin namin ang bawat gawain mo sapagkat sa bawat gawain mo, mayroong bagong bagay, Panginoon, na itatanim ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa iyong paghahanda sa iyong garden, sa buhay namin, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ay mataniman mo, Panginoon, ng mga bagong bagay na nagmumula sa iyo. Salamat po, Diyos. Mangyari po, Panginoon, ang paglago at pangumunga ng bawat itinatanim mo sa buhay namin. Lord, we claim, Panginoon, sa mga darating, Panginoon, na linggo, araw, Panginoon, ang buhay namin. Kami magamit mo, Panginoon. At makita namin, Panginoon, yung bunga na lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan man sila naroon, Panginoon. Ang iyong iba yung pag-iingat, Panginoon, na yung igawad sa kanila. Lord, protektahan mo sila, Panginoon, kagaya ng pangako mo, Panginoon, sa Job 1 verse 10, na binigyan mo kami, Panginoon, ng hedge protection over us, over our loved ones, and over our possessions, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang araw na ito ay araw na isang katagumpayan, sapagkat, Lord, ipinagdiwang namin, Panginoon, ang araw ng ginawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na, Lord, isang himala ang ginawa mo sa buhay namin, na mayroong kang tinanim na bagong bagay, Panginoon, na kung saan tutubo ito, Panginoon, sapagkat hinanda mo ang bawat spiritual garden namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. We will never be the same again, Panginoon, from today, sapagkat, Lord, kayo, Panginoon, ang palaging mamamalagi sa buhay namin at sasariwain namin, Panginoon, ang bawat presensya mo sa bawat araw ng buhay namin. Lord, binabalik namin ang lahat ng ito na may papuri, pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat, at ang lahat na tumanggap ng bagong bagay sa Panginoon ay magsasabi ng Amen.